Buenos dias, señoritas y señoritos. Today we are going to discuss updates sa issue ng West Philippine Sea. And we really have to tackle this problem. Kailangan talaga po i-follow up po natin ito to help guide our government. Because tama naman po, sinabi ni ex-President Duterte na more than ever, we need the West Philippine Sea dahil po dyan nakasalalay yung food security natin. Kung maubusan tayo ng isda, na ngayon ganun na nangyayari lalo na sa mga areas malapit dyan sa West Philippine Sea, magugutom po tayo. Wala na nga tayo, puro na nga imported yung agriculture sector natin. Pati isda ini-import na rin, pati galunggong. So the more reason tutukan po natin ito, and also po yan na lang ang pag-asa na tulad ng Malampayan na nakakatulong talaga bigyan ng bigyan ng palakihin yung palabigasan ng taong bayan. We also need yung oil-rich area na yan. Kaya po nagpapatayan yung mga bansa just to control the West Philippine Sea, because it is may mga study po na sinasabi na rich in oil talaga ito, and a proof of that, ito po Malampaya plant na malapit dyan na nakakatulong na nga po talaga to help us to help our economy grow and to help our economy prosper. Natutustusan na po yung mga pangangailangan ng bayan through the Malampaya fuel and gas source o plant. So dito naman po sa West Philippine Sea, ang mga mga experts po, they are warning Marcos na yung tulad na paulit-ulit na sinasabi natin na dapat huwag niya sunurin. Kasi si President Duterte po nagbagong isip nung paalis na siya, pero before siya umalis, masyado siyang dikit sa China, masyado siyang sip-sip kay Chinese Premier Xi Jinping. So ngayon po, sinasabi ng mga eksperto na sa mga on matters regarding the West Philippine Sea na for President Marcos not to repeat the mistakes of President Duterte. At isa nga po nagsabi ng ganito ay si former Foreign Secretary Albert Del Rosario. Sabi niya na dapat daw istadihan daw ni President Marcos yung ano nangyari sa panahon ni President Duterte, kung saan parang binaliwala niya yung 2016 arbitral ruling na favoring, nanalo po tayo laban sa China, kung saan kiniklaim ng China na pati yung mga area around the Philippines ay kanya. Sabi ng China, hindi. Lahat ito sa Pilipinas. Sabi ng Permanent Court of Arbitration in The Hague. So, yun po. At nangyari po ito, yung nagkaroon nga po ang China at Pilipinas, yung 2012 stand-off po dyan sa Panatag Shoal, kung saan ayaw umalis yung China at sinabi nila na kontrolado nila yan, at andun naman yung barko natin, yung BRP Gregorio del Pilar. So nagka-stand, muntik na po yan magputukan dyan. So kaya lang after that, yun na nagsitayo na ng mga bases, yung pinalaki na yung bases ng China, ng military bases ng China dyan. So sabi ni De Rosario na wag daw i-pursue ni Marcos yung friendlier ties with Beijing na tulad ng ginawa ni President Duterte. Samantala yung habang nagsisip-sip siya ni si Duterte,
tuloy-tuloy pang ang panghaharas ng Chinese vessels sa mga vessels natin at pinipigil yung mga fishermen natin para maglayak diyan sa West Philippine Sea area. So dapat daw always daw yung arbitral ruling daw ang gagamitin ng Pilipinas. Sabi nga niya na dapat daw nga pababayaran natin ng China ng 33.1 billion annually since 2014 nung nagsimula ito gumawa ng reclamation activities and illegal fishing operations. So tama naman po, dapat pabayaran natin sila sa paninira sa mga breeding grounds ng marine life diyan sa Spratly sa paggawa nila ng base ng military base diyan at yung economic loss sa mga natin sa mga fishermen natin na nawala ng hanap buhay at tayo rin naging mahal yung mga isda natin dahil nga hindi tayo makakapasok diyan. So ang estimation niya 3.1 billion dapat bayaran tayo ng China. Pero sabi naman ni De Rosario, maganda naman ito sinabi ni Marcos na nung nag-meeting siya kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, na kung saan sinabi niya, never i-allow ng Pilipinas under sa administration niya na matrampol o pagtapak-tapakan na ng China a single square millimeter of our maritime coastal rights. Gagamitin doon ng Pilipinas with firm voice ang kwan nila, in their dealing with China. Kaya nga sabi ni De Rosario sana at sabi rin pala ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, sana gawin niya talaga ito at hindi pananalita lang tulad ni Duterte na boka-boka lang pero wala namang ginagawa. Sabi pa nga ni Juan, sabi pa ni Carpio, retired Justice Carpio, na isa rin sa mga lumaban dito sa The Hague para manalo tayo laban sa China. Sabi niya, Malaysia and Indonesia, even without an arbitral ruling or mutual defense treaty with the US, asserted the rights by surveying and drilling in the economic zones despite Chinese threats and the presence of Chinese Coast Guards. BBM does not have the political will to do that. So, parang dinedare niya si President Marcos. Kasi nagsabi nga niya, Malaysia at Indonesia nga na kiniklaim rin yung West Philippine Sea, gumagawa na ng drilling, gumagawa na ng survey dyan sa mga area na yan kahit hinaharas pa sila ng mga Chinese Coast Guard. So dapat ito ang pakita ni Bongbong. Hindi yan magigera. Sabi, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi yan magigera ang China kasi alam niya, kung maggera sila, hinintay lang ng US na bigyan ng dahilan kasi natitreten ang US sa growing military might ng China. So, hinihintay lang nila ng pagkakataon para gibain ang China. At tulad ng sinabi ko sa previous vlogs, ang India nga, more than 30 years na, once in the 1970s, naka-shooting war pa yung mga barko nila dito sa Spratly Islands. Pero hindi nga sila nakagera talaga yung kahit neighbor na sila, border na sila sa mga lugar nila, pero never sila naggumamit ng nuclear weapon. Kumbaga, alam rin ng China na maraming ibang bansa papasok, pareho lang sa nangyari ngayon sa
Ukraine, kung saan yung United Nations and Japan and and the US, ginamit nila yung Ukraine issue, invasion ng Russia para magkaroon ng proxy war kay Putin. Ginamit nilang pagkakataon para gibain ang military might ng Russia. So that's why alam ng China yan. Kaya hindi yan hanggang paingay-ingay lang nila yan, hanggang kuwan lang tayo ng i-water hose lang yung mga fishermen natin, pasigaw-sigaw sa loudspeaker, pero hindi talaga magigera yan. At depende na lang yan kung sino mas bayag na presidente. Di ba? Yung Indonesian premier, binabomba na yung mga Chinese fishing vessels na pumapasok sa area nila. Dinamita, pinapa-video pa sa media. Wala nga, hindi ka sila binomba ng China. So yun, ito na talaga, ito ang gera na dapat magpakita talaga ni President Bongbong Marcos, may bayag siya. May bayag siya. So, tingnan natin kung meron pa talaga. So, pakikalat na lang po ito para malaman ng mga taong bayan natin dahil ano-anong punot dulo nitong issue dahil apektado po tayo lahat. Partly mahal ang benta ng mga isda natin ay dahil po hindi lahat ng farmers, ng fishermen natin nakakalayag po at freely na nakakapunta sa mga area na kung saan marami po mga isda talaga. And this will really affect our future food security. So, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel and see you in my next vlog.